malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, partikular na dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung area ng Caraga at Davao Region, dulot nga nitong shear line na siyang nakakaapekto sa bahaging ito ng ating bansa. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa ating latest satellite images, dalawang weather system pa rin na nakakaapekto sa ating bansa, ang northeast monsoon na siya nakakaapekto sa Luzon at Visayas, habang shear line na siyang nakakaapekto naman partikular na sa may silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan partikular na dito sa malaking bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung area ng Caraga at Davao Region, dulot nga nitong shear line na siyang nakakaapekto sa bahaging ito ng ating bansa. Dito tayo sa Visayas at sa Mindanao. Makikita natin sa Palawan kasama yung Visayas ay inaasahan pa rin natin ang epekto ng northeast monsoon. Posible pa rin ang mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan dulot nga na amihan. At gaya nga ng binanggit ko kanina, inaasahan pa rin natin ng malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na yung bahagi ng Caraga at Davao Region. Kaya patuloy tayo nagpapaalaalas dahil ilang araw na rin nagdadala ng mga pag-ulan itong shear line, partikular na sa silangang bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat, lalo na't posible po ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga biglaang pagbaha o tinatawag nating flash floods, mga pagguho ng lupa o landslides. At narito ang ating nasang panahon, partikular na sa Luzon. Inaasahan natin ang malaking tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley, kasama yung Aurora, Quezon, Cordillera, sa bahagi din ng Camarines Norte at sa Marinduque at Oriental Mindoro. Kasama na dyan dito sa Kamaynilaan ay inaasahan pa rin natin ang generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan. Dulot pa rin yan sa pag-iral ng hanging amihan, kaya malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. Narito naman tinasang panahon sa mga susunod na araw, partikular na mula Huwebes hanggang Sabado. Ng Kabisayaan, sa Metro Cebu, Iloilo at Tacloban, inaasahan din natin generally fair weather, pero posible pa rin ang mga pulo-pulong pag-ulan, pagkid at pagkulog. Makikita natin sa Kamaynilaan ay medyo hina nga yung amihan, habang sa Baguio City ay inaasahan din natin ang generally fair weather na may mga isolated light rains at thunderstorm naman pagdating ng araw ng Sabado. At sa Legazpi, posible rin sa mga susunod na araw ay may mga posibilidad ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkid at pagkulog. Inaasahan kasi natin susunod na 2 araw ay muling hihina itong hanging amihan, kaya maaaring magkaroon tayo ng mga posibilidad ng mga thunderstorms. Dito naman sa Mindanao, inaasahan pa rin natin yung epekto ng shear line, partikular na sa bahagi ng Davao Region, yung sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya posible hanggang Sabado ay may malalakas na mga pag-ulan na mararanasan, habang sa Cagayan de Oro City at Zamboanga City, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang maaaring maranasan sa susunod na 3 araw. Sa ngayon nga, nakataas pa rin yung gale warning, partikular na sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at sa silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, kasama rin yung silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao. Sa mga lugar na ito, makikita ho natin na malaki yung tsansa ng malaking pag-alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat, iwasan munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating bansa. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!